Noong araw na iniuwi ako ng aking ate, na galing sa isang mayamang pamilya, nakita ko ang aking pangalawang kapatid na babae na nakaluhod sa harap ng aking lolo kasama ang kanyang masungit na kasintahang green tea. Pareho silang umiiyak at nag-aarte. Natunaw na si lolo at malapit nang sumagot ng oo nang biglang marinig ng buong pamilya ang kanilang panloob na boses. Ikaw na handgal na ate, wala naman talaga siyang direktang kinuha sa iyo. Pero hindi kanya direktang sinisipsip. Sa tuwing may kailangan siyang bilhin, agad siyang nagpo-post ng malungkot na status, at ang isang inosenteng babaeng tulad mo ay nabibitag muli. Sa bawat pagkakataon, may isang tao. Nang walang anumang dahilan, pupunta ka roon na may dalang mga regalo para sa kanya. Perpekto si ikalawang Didi sa lahat ng bagay. Nakalimutan lang niyang i-recharge ang kanyang IQ noong siya ay ipinanganak. Itinuturing siya ni ikalawang Didi na kanyang tunay na pag-ibig. Ngunit sa kanyang mga mata, si Didi ay isa lamang kapalit. Isang ATM machine. Sa araw na bumalik ang kanyang tunay na pag-ibig, si ikalawang Didi ang unang isasakripisyo. Kinilig si ikalawang Didi sa kaibuturan. Ano ang ibig mong sabihin na isasakripisyo siya? Ano ang ibig mong sabihin na siya ay isang kapalit? Nagulat din si Lolo. Ano ito? Ito ba ang panloob na boses ng bata? Palihim niyang sinimulang obserbahan ang mga reaksyon ng lahat at pagkatapos ay napansin niya. Nahulog ang loob ng kanyang pinakamagaling na apo sa kanyang ate. Kapansin-pansin ang relasyon ng kanyang lolo at apo. Bahagyang tumango ang ate, nang hindi binabago ang ekspresyon, at halatang pareho rin ang kanyang iniisip. Pareho silang nagpasyang manahimik muna at obserbahan ang sitwasyon. Samantala, hindi maintindihan ng lalaki kung gaano nagbago ang kapaligiran sa loob lamang ng ilang minuto. Napansin niya ang paulit-ulit na pagtingin sa kanya ng isa pang ate, ngunit hindi niya ito pinansin. Naisip niya na baka mausisa lang ito tungkol sa bagong lalaki. Ngunit lubos siyang nakikiramay sa isa pang ate. Sa katotohanan, magkasama ang lalaki at ang kanyang tunay na kasintahan. Naglalaro sila ng magkasama. Sa pagkakataong ito, pumunta siya kay Dusri Didi dahil lang sa nag-away sila ng kasintahan niya. Gusto niyang gamitin si Dusri Didi para pagselusan ito. Nakakakuha rin siya ng libreng emosyonal na suporta. Bukod pa riyan, maganda at mayaman si Dusri. Sa araw na magkaayos sila, si Dusri ang unang mapalayas. Muntik nang mawalan ng kontrol si Buddy Didi matapos marinig ito. Huminga siya ng malalim. Kung pagkawala lang ng pera, wala sana itong pakialam. Hinawakan niya ang kamay ni Kai Bakhan at sinabi sa harap ni Lolo, bahala na. Hindi sinabi sa akin ni Bakhan. Iniligtas niya ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. Lolo, hindi ba't mas mahalaga ito kaysa sa iba pa? Natutop ni Lolo ang kanyang mga labi sa paghamak. Gumising ka na. Tapos na ang mga lumang araw. Wala nang nagbabayad ng kasal kapalit ng pagliligtas ng buhay. Bago pa siya makapag-uyam pa, muling umalangaw ang walang takot na panloob na tinig na iyon. Tama ka. Siya nga pala, kailan ba iniligtas nitong si Kaiba Chand ang buhay ng isa pang kapatid? Agad na tumigil si Lolo, na akmang tatayo na. Agad na nakuha ng matandang tusong lalaking parang Zorro ang palatandaan. Casual niyang tanong, pinag-uusapan mo ba ang aksidente sa pagkawasak ng barko sa kolehiyo? Kailan? Napadpad siya sa isang desyerto na isla. Bagamat nabulag ng pag-ibig ang pangalawang ate, naramdaman din niya ngayon na may kinakalkula si Lolo. Oo, ang parehong pangyayari sa dagat. Agad na nagsimulang maghanap ng mga alaala ang bata sa kanyang isipan. Bigla, may naalala siya. Diyos ko, ang pangalawang ate ay nasa isang matinding kaguluhan. Naisip ni pangalawang ate, nasaan ako ngayon? Sabihin mo agad sa akin. Marahil ay hindi pa rin alam ni pangalawang ate. Hindi pa talaga sila dinala ni Kiba sa Pampang sa pagkawasak ng barkong iyon. Noong panahong iyon, abala siya sa pagliligtas ng sarili niyang buhay. Itinulak si ate sa pampang ng isang dolphin. Para bang tinamaan ng kidlat si Second Didi. Ngunit tunay na inalagaan ako ni Kaiba Chand ng isang buong araw at gabi. Tinakpan pa niya ako ng kumot ng damo para main-aitan ako. Ngunit ang kanyang panloob na boses ay nagbigay ng direktang kritikal na tama. Ang pag-aalaga ay isang labis na pagmamalabas. Hindi niya ako tinakpan ng kumot para main-aitan ako, kundi para maiwasan ang pagkabulok at pagbaho ng aking katawan kung sakaling mamatay siya. Sa katotohanan, nakaligtas si Didi sa buong araw at gabing iyon dahil lamang sa swerte.
Dumaan lang si Kaiba nang magising si Didi. Nakita niya ang pagkakataon at idineklara ang kanyang sarili bilang isang tagapagligtas, at si Second Didi. Walang pag-aalinlangan, lubos siyang nagtiwala dito. Itinuring niya itong tunay na pag-ibig at sinimulang bigyan ito ng pera. Kung talagang gusto niyang suklian ang pabor, dapat ay nag-donate na siya sa Ocean Protection Association. Biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Hindi maintindihan ni Kaiba Chan kung bakit biglang nagbago ang saloobin ng pamilyang Chan. Pero para sa kanya, mabuti na rin iyon. Ngumiti siya at sinabing, "Kita mo. Walang problema ang pamilya mo sa relasyon natin. Napakaganda niyan." Biglang nagsalita ang pangalawang kapatid, "Naalala ko lang ang aksidente noong taong iyon nang mahulog ako sa dagat. Pakiramdam ko, parang nakakita talaga ako ng anino ng isang dolphin." "Bakhan, may naaalala ka ba tungkol dito?" Biglaan ang tanong niya kaya hindi nakapaghanda si kay Bakhan. Kumabog ang puso niya. Paano ko biglang naalala ang lahat ng ito? "Nagkakamali ka siguro," sabi niya, habang nakabawi ng kanyang kahinahunan. "Wala akong maalala." Sinubukan niyang magkunwaring kalmado, ngunit kitang-kita ang lahat sa kanyang kaba. Tiningnan siya ni second sister ng mataman. Biglang nanlamig ang boses niya. "Kay Bak, bakit ka nagsisinungaling?" Nang mangyari iyon, naalala ko ang lahat. Nang buong araw at gabing iyon, mag-isa ako sa dalampasigan. Nakahiga ito roon. Hindi mo ako kailanman iniligtas. Tahimik na nagmura si kay Bak. "Diyos ko, paano biglang nag-isip si Dusri Didi?" At pagkatapos ay sumigaw ng malakas ang panloob na boses ng bata. Halos madurog ang mukha ni Dusri Didi dahil dito. Hindi makapagsalita si Kibachan kahit isang salita sa loob ng kalahating araw, at iyon ang naging pinakamalaking pag-amin niya. Ang huling pag-asa na natitira sa puso ni Dusri Didi ay nawasak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa pagkadismaya. "Umalis ka na. Walang relasyon sa pagitan natin mula ngayon. At huwag na huwag mo akong hahanapin." Namula ang mukha ni kay Boshan sa kahihiyan. Hindi niya man lang ito pinangarap. Inaasahan niya na ang kanyang kasinungalingan ay biglang mabubunyag. Ang pagtitiis sa masasamang tingin ng pamilyang Chan ay lampas sa kanyang kontrol. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay tunay na nasira. Nataranta siya at tumakbo palayo. Pinagmasdan ng pangalawang ate ang kanyang anino habang siya ay paalis. Pagkatapos, tahimik na yumuko ang kanyang ulo. Mukha siyang tunay na malungkot. "Huwag kang malungkot ngayon." Narinig niya muli ang parehong nakakaaliw na panloob na tinig. Hindi niya alam kung bakit. Sa pagkakataong ito, bahagyang natunaw ang kanyang puso, at tiningnan niya ang bata. Ito ba ang parehong nakababatang kapatid na lalaki na kakauwi lang? Bagamat, kamakailan lamang, naantig niya ang puso nito. "Sinaksak niya ako. Pero sabi ng mga tao, kahit mabaigo ka ng 99 na beses, dapat kang bumangon at sumubok muli sa ika-100 beses. Kalimutan mo na yan, bitayin mo siya at bugbugin ng husto." Agad na pumikit ng mariin si Lolo. "Tumahimik ka." Nang inag ang kanyang mga labi nang hindi mapigilan. Halos himeteyan na sa galit ang pangalawang ate. Umubo si Lolo. Total, pangalawang apo niya ito. Kung talagang namatay siya sa galit, kailangang linisin muli ang matandang bangkay na ito. "Ikaw si Chan Fan, di ba? Halika rito." Bigla, nang tawagin siya sa pangalan, sa wakas ay naalala niya na naroon siya para kilalanin ang kanyang pamilya. Agad siyang tumakbo palayo. "Nagawa ko na." "Opo, Lolo." "Kumusta, Lolo?" Tumanggo ng seryoso si Lolo. Ang chain engine ay isang lalaking matagal nang nangingibabaw sa mundo ng negosyo. Isang lalaking hindi nagsasalita at walang awa. Ngunit sa kanyang katandaan, biglang lumitaw ang isang apo. Ngayon ay hindi niya alam kung paano siya kikilos kasama nito. Gayunpaman, batay sa nakaraang investigasyon, isang bagay ang malinaw, una sa lahat, ang anak ay hindi dapat magkulang ng pera. Kung hindi, sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang yumuko para lamang sa ilang dolyar. Sa pag-iisip nito, tinapik ni Lolo ang kanyang tungkod. Ayaw niyang magpaligoy-ligoy. Kaya, prangka siya. Pagdating sa punto. Una, maligayang pagdating sa iyong pagbabalik sa bahay. Pangalawa, ngayong nakabalik ka na sa pamilyang Chan, kailangan mong sundin ang ilang mga patakaran. Unang tuntunin. Bigla niyang naramdaman na parang nasa paaralan na siya, hindi sa bahay. Hindi sikat si Lolo, hindi ba't guro siya? O lahat ba ng leader ay nagbibigay ng mga talumpati ng ganoon?
Kung kailangan kong magtrabaho sa labas, baka makatulog ako sa isang pulong. Nakakabagot. Nang marinig ito ni Lolo, tinamad siyang tumingin sa kanya. Ang bata ay tila simple sa panlabas, kaya wala siyang hinala. Paulit-ulit siyang bumubulong ng mga patakaran. Pero ano ang alam niya? Kapag ang isang tao ay nagiging masyadong malaya, iniisip niya ang mga walang kwentang bagay. Parang sinusuri ng batang lalaki ang kanyang lolo mula ulo hanggang paa. Dahan-daang tumigil ang kanyang tingin sa marka sa kanyang kaliwang kamay. Ang ilang mga tao ay mukhang kagalang-galang sa katandaan. Ngunit sa kanilang kabataan, sila ay dating mga mandirigma na iaalay ang kanilang buhay para sa pag-ibig. Nang marinig ito, ang nakatatandang kapatid na babae at ang pangalawang kapatid na babae, na malapit nang magtago upang maiwasan ang walang katapusang lektura ng kanyang lolo, ay biglang natigilan. Ang batang lalaki ay nag-i-scroll pa rin sa kanyang telepono nang walang napansin. Si Lolo ay taga-nayon. Si Lola ang kanyang kasintahan noong bata pa siya. Pareho silang lumaki ng magkasama. Minsan, noong kaarawan ni Lola, nag-aani siya ng palay sa bukid. Nang malaman ito ng Lolo, pumitas siya ng maraming bulaklak para maging romantiko at ibigay ito sa Lola. Sige, bibigyan kita ng 50 lakhs na baon. Ituring mo itong isang malugod na regalo. Gastusin mo sa kahit anong gusto mo, biglang sabi ni Lolo sa malakas na boses. Nang marinig ang napakalaking halaga, ang buong katawan ng bata ay naging simbolo ng rupi. Lolo, hindi ka lang tunay kong lolo. Ikaw ang aking Diyos. Mukhang kalmado si Lolo na parang bundok mula sa labas. Ngunit pinagpapawisan siya mula sa loob. Kaunti lang at ito. Isiniwalat na sana ng binata ang buong kasaysayan ng kanilang pag-ibig ngayon din. Nakatayo siya ng medyo malayo at ang isa pang kapatid na babae ay labis na nalungkot nang makita ito. Ano ang sumunod na nangyari? Sabihin mo agad sa akin. Gusto mong kumita ng 1 lakh rupees plus kada buwan mula sa YouTube nang hindi ipinapakita ang iyong mukha. Ano man ang natutunan at nailapat ko. Ibinahagi ko ang lahat ng sunod-sunod sa e-book na ito. Ang description ng link at pin ay nasa komento. Tumahimik ba siya dahil lang sa 50 lakhs? Umaasal siya na parang hindi namin siya binigyan ng pera. Nayanig ang puso ko sa napakaliit na halaga. Talagang napakahina niya. Kailangan ko siyang ipakita sa mundo sa labas. Matagumpay siyang nailigtas ni Lolo sa pamamagitan ng pagbibigay ng 50 lakhs. Pinigilan ang kanyang panloob na boses doon mismo sa duyan. Ngayon ay napagpasyahan nilang panatilihing abala ang bata. Kung hindi, kung uupo lang siya nang walang ginagawa, magsisimula na naman siyang maghukay ng kanilang mga lumang kwento ng pag-ibig. Sa totoo lang, si Lolo mismo ay medyo mausisa. Saan nalaman ng batang ito ang napakaraming sikreto? Kahit ang kanyang nakakahiyang itim na kasaysayan. Hindi niya talaga alam kung mamahalin ba niya ito o papatulan. Sa ngayon, isantabi muna niya ang bagay na ito. Batay sa gabay na natanggap niya mula sa kanyang mga nakatatanda, sumulat siya ng isang detalyadong manual para sa paghawak ng mga bata sa kanyang maliit na kwaderno. Ang mga patakaran ng manual na iyon. Ayon sa pangalawang bilang, kapag ang isang bata ay may pera, dapat siyang malantad sa lahat ng uri ng magagandang babae. Mula sa mga mayayaman hanggang sa mga karaniwang babae, upang sa hinaharap, hindi siya malinlang ng isang tusong babae mula sa kapitbahayan, at ngayon ang perpektong pagkakataon para doon. Tiningnan ni Lolo ang kanyang pinagkakatiwalaang apo, si Buddy Didi. Kailangan mong pumunta sa kumpanya ngayong hapon, di ba? Isama mo rin siya. Plano na ni Buddy Didi na ipakita sa kanya ang labas ng mundo, kaya wala siyang naging problema. Tiningnan niya ito at tinanong, gusto mo bang manatili rito o sumama sa akin sa kumpanya? Ano ang gustong lutuin ng mga taong ito? Nandyan ka ba? Mukhang handa na ang lahat. Pero walang problema. Sa halagang 50 lakh rupees, para akong ladrilyo. Kunin mo at ilagay mo kung saan mo gusto. Lumipad na ang helikopter. Oo, tumanggo siya na parang masoner ang bata at pumayag. Hindi napigilan ni Buddy Didi na tumingin sa kanya ng ilang beses. Talaga bang maraming personalidad ang batang ito? Kinailangan pang manatili ni Dosray Didi para harapin ang paghatol ni The Dodger. Kaya naman hindi siya maaaring sumama dito. Bago umalis, casual na nagtanong si Buddy Didi na parang nakikipag-usap lang. Paulit-ulit mong kinamayan si The Dodger. Bakit ka nakatingin? May problema ba? Kumurap siya sa malalaki niyang mata. Kung hindi,
Medyo na-curious lang ako nang makita ko ang peklat sa kamay niya. Siya nga pala, hanggang saan ba ang iniisip ko? Oo nga pala, bibigyan sana ni Lolo si Lola ng bulaklak at magtatapat ng romantiko. Pinulot pa nga niya ang bulaklak. Pero nang malapit na silang magyakapan, aksidenteng natapakan ni Lolo ang dumi ng manok. Nadulas siya at gamulong pababa ng bundok, diretso sa hukay ng dumi ng baka. Natamba siya ng patihaya at nasugatan pa ang kamay niya. Sinubukan ni ate na pigilan ang sarili. Ngunit sa wakas, sumabog ang tawanan. Nang makita ang kanyang panganay na apo na nakatayo sa likuran niya, biglang humagalpak ng tawa, na mula ang mukha ng matandang lolo. Kumislap ang kanyang mga mata nang may pagbabanta. Itinala niya sa isip ang sinapit ng 2 pilyong batang ito. Teka lang, nakakatakot ang paghihiganti ng isang matandang lalaki. Ang bata naman ay 14 na taong gulang pa lamang. Wala siyang kinikimkim na sama ng loob. Pinag-iisipan niya lang ang mga bagay-bagay. Ang tunay na panganib ay ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae. Tumikim ang nakatatandang kapatid na babae at isinama ang hari ng tsismis na ito sa kanyang grupo. Nadama niya na kung mananatili itong tahimik ng mas matagal, magiging awkward ang kapaligiran. Kaya nagtanong siya dahil sa kuryosidad, "Didi, kumusta ang kumpanya mo?" Casual na sagot ni Buddy Didi, "Ayos lang naman. Hindi maganda ang aking kakayahan. Ayos lang din naman ang aking kita. Pero sa hinaharap, kung maghahanap ka ng kasintahan, humanap ka man lang ng babaeng kapantay ng kumpanya namin. Hindi naman masyadong mahirap ang mga kondisyon." Huminto ang sasakyan sa ibaba ng gusali ng kumpanya. Ibinalik niya ang kanyang leeg. Ibinalik niya ito ng husto na tila mababasag. Gayunpaman, hindi niya makita ang bubong ng gusali. Kaya, ibig sabihin nito ay hindi kalakihan ang timangan. Ibig sabihin, gusto ni Buddy Didi na manatili akong single sa buong buhay ko. Hindi ko pa ito naisip kahit sa panaginip ko. Noong. Habang iniisip niya ito, hindi sinasadyang narinig ni Buddy Didi ang lahat. Tinaas niya ang kanyang kilay at marahang tinapik siya sa ulo. "Ano ang tinitingnan mo? Pumasok ka agad sa loob." Ang pinakamataas na palapag ay ang buong opisina ng CEO. Pumunta si Buddy Didi at umupo sa kanyang mesa. "May natitira pa akong video meeting. Maaari ka munang lumabas at maglaro. Ipapakita ko sa iyo ang buong kumpanya mamaya." Sinubukan niyang makinig ng mabuti ng ilang sandali, ngunit agad na nawala ng interes. Muling natuon ang kanyang mga mata kay Buddy Didi, na seryosong nagtatrabaho. Ang ganda niya tingnan mula sa gilid. Nang marinig ang simpleng boses na ito sa kanyang kalooban, bahagyang umangat ang mga labi ni Buddy Didi. Hindi naman sa ngayon lang niya narinig ang sarili niyang pinuri. Ang totoo ay napakaraming papuri ang narinig niya simula pagkabata kaya't napagod na ang kanyang mga tainga. Pero ilan sa mga ito ang nagsasabi ng totoo. Sino ang nakakaalam, iba ang batang ito. Talagang mula sa puso ang iniisip niya. Bakit hindi siya magiging masaya? Ngunit muling narinig ang mahaba at mabigat niyang hininga. Napakagandang babae, ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya ay nakikipagsabuatan na sa isang karibal na kumpanya. Malapit na siyang ma-frame at makukulong. Bukod pa riyan, maaakusahan din siya ng mga krimeng pinansyal. Ang sekretaryang iyon ay palihim na gumagawa ng mga peking account sa loob ng maraming taon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Paano ko babalaan si Didi nang walang hinala niya? Hindi pa nga ako sumali sa anumang proyekto ng kumpanya. Kung bigla kong sasabihin sa kanya, magmumukha itong napakaseryoso. Pero kung wala akong gagawin, talagang makulong si Didi. Agad na nanlamig ang mukha ni Didi. Ibinagsak niya ang tasa ng kape sa mesa. Nagsimula siyang magangat ng ulo sa pag-aalala. Sakto lang, pumasok ang manager ng Departamento ng Pananalapi, takot din. "President Chan, may problema ba?" sabi ni Didi sa mahinahong boses. Bigla niyang naalala iyon ng medyo matagal na panahon na ngayon. "Hindi mo pa nasesuri ang mga kwenta. Humanda ka. Padalhan mo ako ng lahat ng record sa pananalapi mula sa mga nakaraang taon." Hindi naintindihan ng finance manager, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Agad siyang bumalik sa paghahanda. Kumurap ang bata. Bakit biglang nagsimulang suriin ni Buddy Didi ang mga kwenta? May sinabi ba itong tiyo manager na nakakuha ng kanyang atensyon? Masyadong marami ang mga kwenta para sa buong taon. Aabutin ng kahit man lang hanggang kinabukasan para kolektahin at ayusin ang lahat ng daloy ng pera. Samantala,
Tumayo si Buddy Didi at sinenyasan siyang lumapit. Halika, ipapakita ko sa iyo ang buong kumpanya, at sa daan, makikilala ko ang 3 taong iyon. Tingnan din natin ang mga sekretarya. Alamin natin kung sino ang nagtatangkang manghuli sa akin. Ngunit nang makarating silang dalawa sa elevator, isang lalaki ang lumitaw mula sa harap. Nakasuot siya ng tamang-tama na asul na suit. Ang kanyang mukha ay may kalahating matalino, kalahating inosenteng ekspresyon. Ang buong vibe ay parang isang bagong graduate sa kolehiyo na papasok sa lipunan. Hindi pa ganap na may gulang, ngunit umaarte na parang isang nasa hustong gulang. Pumunta siya para maghatid ng mga dokumento. Pagkakita niya kay Buddy Didi, agad siyang tumayo ng tuwid. Kumusta, Pangulong Chan? Bahagyang tumanggo si Buddy Didi. Ilagay ang mga dokumento sa aking mesa. Sino ito? Mukhang pamilyar siya. Nang marinig ni Buddy Didi ang pamilyar na boses sa loob niya, lumingon siya upang tingnan. Nakita niya itong nakatitig kay Jolie nang hindi kumukurap. Kumunat ang kanyang mga kilay nang hindi sinasadya. Si Jolie ay isang ulila na sinusuportahan ng kawanggawa ni Lolo. Kahit na noong pumasok si Buddy Didi sa universidad at pinangasiwaan ang chain group, hindi siya tumigil sa pagtulong dito. Ilang taon na ang nakalilipas, ipinadala pa niya ito sa ibang bansa upang mag-aral. Pagkatapos ng graduation noong nakaraang taon, tinawagan niya itong muli at sinanay bilang kanyang mapagkakatiwalaang aide. Ipagkakanuluban niya ako. Hindi posible iyon. Hindi mabilang na mga teorya ng sabuatan ang tumakbo sa isip ni Big Sister sa loob lamang ng 1 minuto. Ngunit sa unang tingin, nanatili siyang kalmado. Nagpakilala siya. Ito si Jolie, ang aking sekretarya. At ito ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Chan Fan. Maingat na sinabi ni Jolie, "Kumusta, young master?" Tugon niya nang may malaking kumpiyansa. Naisip ni Jolie, siya talaga ang batang master mula sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang pagkarinig pa lang sa kanyang pangalan ay nagpabilis ng 10,000 kabayo sa isip ng binata. Si Jolie ay ang magiging tinyente ng opisina na, pagkatapos makalaya si Big Sister mula sa bilangguan, ay naging katotohanan. Nanatili rin siyang tapat sa kanya, handang mamatay pa para sa kanya. Siya ang naging pinakapinagkakatiwalaan niyang lalaki para sa paghihiganti. Ngunit bakit mukhang magulo ang kanyang anyo ngayon? Ano ang pagbabagong ito? Pumunta ba siya sa Korea at nagpa-plastic surgery? Sandali na natigilan si Buddy Didi nang marinig ito. Hindi pa siya nakulong. Ngunit kung totoo man ang sinabi ng kanyang kapatid, maiisip niya kung gaano kalungkot ang kanyang kalagayan pagkatapos siyang mapalaya, at kahit sa ganoong kalagayan, hindi siya pababayaan ni Jolie. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maganda ang kinahinatnan ni Jolie. Nakulong si Buddy Didi. Bumalik ang dating karamdaman. Natigil ang paghihiganti sa kalagitnaan. Si Jolie ay isa ng nalulungkot na tao. Pagkatapos ng maraming bagyo, sa wakas ay pinindot niya ng malakas ang accelerator at namatay, dala ang pangunahing salarin. Pagkawasak ng dalawa, nakita ni Buddy Didi ang bahagyang kawalang malay ng kabataan na nanatili sa mukha ni Jolie. Lamambot ang kanyang mga mata nang hindi sinasadya. Hindi kailanman gagawa ng masama ang pamilya sa isang matapat na tao. Tingnan mo, nasa kanya ang buong script ni Jolie. Nalugmok siya sa daan bago pa man makumplito ang kanyang paghihiganti. Nanatili siyang tapat hanggang sa kanyang kamatayan. Salamat, kapatid. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Buddy Didi. Masyado bang sensitibo ang nakababatang kapatid na ito sa mga emosyonal na eksena? Ngunit isang bagay ang tiyak. Kung matuklasan ang patunay sa kanyang sinabi, si Jolie ay magiging pangunahing target ng kumpanya. Sinabi ni ate kay Jolie, "Isasama ko ang kapatid para makita ang kumpanya." Sumama ka. Oo. Medyo nagulat at natuwa si Jolie. Kadalasan, ang gawaing ito ay inaasikaso ng departamento ng sekretarya. Malaki ang negosyo ng Chan Group. Sinadya siyang dalhin ni ate sa legal department para makita niya ang mga tunay na elite. Pagkatapos, dinala siya ng babae sa fashion department para makita niya kung ano ang tunay na mga taong nakaistilo. Darating na ang pinuno ng departamento kasama ang kanyang pinakamahuhusay na empleyado. Matapos ang buong paglilibot, naramdaman niyang parang dumadalo siya sa isang seremonya ng pagpili ng babae, hindi isang pagbisita sa kumpanya. Sa wakas ay natapos ang paglilibot sa gabi. Nang bumukas ang pinto ng opisina, lumingon ang isang babaeng mukhang walang kasalanan.
Nang makita si Buddy Didi, ngumiti siya ng magiliw. Pagkatapos, kinuha niya ang isang file ng mga dokumento mula sa sofa. Pangulong Chin, nandito ka na. Inihanda ko na ang nagsisimulang file para sa proyektong Kim Shaba. Kailangan ko lang ng iyong huling lagda. Pagkatapos ay magsisimula na ang pagpopondo. Kinuha ni Buddy Didi ang file at pipirmahan na sana ito nang sabihin niyang, wala ako rito. Huwag kang kumilos ng biglaan, Buddy Didi. May lason sa namumuong file na iyan. Nagkunwari si Buddy Didi na walang narinig. Ngunit biglang sumigaw ng malakas ang bata. Pipigilan na sana niya si Buddy Didi sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ngunit mas mabilis pa sa kanya si Buddy Didi. Kumatok. Inihagis niya ang buong file palabas ng bintana. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, pumunta siya at nagsimulang maghugos ng kanyang mga kamay. Nang makita ang kanyang mga kilos, lahat ay natigilan sa gulat. Tahimik ding ibinaba ng bata ang kanyang nakataas na kamay. Paglabas ng banyo, dahan-dahan ang pinunasan ni Buddy Didi ang kanyang mga kamay gamit ang tissue. Noon lang, nakita ko ang isang bulate sa file na iyon. Natakot ako. Natural lang na reaksyon iyon. Lihim na nakahinga ng maluwag si Kalihim Shu nang marinig ito. Ngumiti siya at sinabing, ganoon pala iyon. Magpapaprint ako ng isa pang kopya. At ibabalik natin ang file na itinapon. Pagkatapos, sa malumanay na tono, ipinaalala niya kay Pangulong Chen na mas makabubuting pirmahan na agad ang proyektong ito. Marami pa ring nakikipagkompetensya sa proyektong Kim Shaba. Tumahimik ka, ang babaeng ito na may dalawang mukha, tao sa panlabas ngunit hayop sa loob, ay ginagamit ang damdamin ni Big Sister para maging especially iya para sa ibang kumpanya. Ang proyektong Kim Shaba na ito ay magdudulot ng malaking problema mamaya. Pati na rin ang lupang iyon. Mabibitag siya sa issue. Kakalat ang mga chismis kahit saan, at madali niyang ilalabas ang mga file na naglalaman ng mga peking account. Pagkatapos ay isisi niya kay Big Sister ang buong sisi. Binigyan siya ni Big Sister ng lugar sa puso niya, at naghahanda na siyang itulak siya sa kanal. Tunay ngang nararapat siyang mamatay. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Ang insidente sa Kimlo nang simula ng pagbagsak ng pamilyang Chin. Tiningnan ni Big Sister si Secretary Chu nang walang paniniwala. Marami na siyang pinaghihinalaan na tao, ngunit kahit kailan sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya pinaghihinalaan si Secretary Chu. Dahil pareho silang magkaibigan sa high school. Magkaibigan sila. Mahirap ang pamilya ni Kalihim Shu. Kaya, noong mga unang taon niya, lagi siyang tinutulungan ni Kuya. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, nakakuha pa siya ng trabaho direkta sa group. Ngunit ngayon, sa pagtingin pa lang sa kanyang mukha, sumiklab ang panloob na apoy ng pagtataksil ni Kuya. Bakit? Pagkatapos ay muling umalangaw ang panloob na boses, at sa pagkakataong ito, mas galit pa ito kaysa kay Kuya. Kawawang Kuya ay nakulong pa rin sa dilim. Sinadya ng Kalihim Shu na ito na mapalapit kay Kuya Didi mula pa sa simula. Sa katunayan, siya ang anak sa labas ng chairman ng Shu Group. Ang lalaki ay nagkaroon ng relasyon habang buntis ang kanyang tunay na asawa. At ito ang babaeng tinawag niyang tunay na pag-ibig. Alam ni Kalihim Shu na ang pagiging anak sa labas ay pipigil sa kanya sa lantaran na pag-angat sa hagdan. Kaya, upang makakuha ng kapangyarihan sa hinaharap, sinasadya niyang lumapit kay ate. Oo, natatandaan ko. Itong Kalihim Shu ay ang babaeng kinahuhumalingan ni Kaiba. Hindi ko alam kung nagkaayos sila. Nanlamig ang mga mata ni ate nang mabanggit ang pangalan ni Kaiba. Kaya, may kinalaman din ang lalaking iyon dito. Samantala, nagpatuloy ang pag-iisip ng binata. Marahil ay nagkabalikan na sila. Malaking tulong si Kaiba kay Kalihim Shu, kahit na ang isa pa niyang kapatid. Maaaring pinakawalan na niya ito, ngunit may kahinaan pa rin si Kalihim Shu para sa kanya. Si Kaiba ay pumupunta sa kumpanya kasama ang pangalawang ate at tinutulungan si Kalihim Shu sa mga dokumento. Para silang mga tipaklong na nakatali sa iisang lubod. Mabubuhay sila o mamamatay. Tahimik na tumawa si senior sister sa sarili. Ipapadala ko si Jolie para mag-imbestiga maya-maya. Walang ideya si Kalihim Shu na nabunyag ang tunay niyang pagkatao sa napakaikling panahon. Bumalik siya na may dalang bagong limbag na building file. Ang ngiti sa kanyang mukha ay parang maskara. Si Pangulong Chen ngayon. Maaari kang pumirma. Tiningnan ni elder sister ang file. Walang pagmamadali. Komportable siyang umupo sa kanyang upuan. Agad na nabalisa si Secretary Shu.
Ngunit Pangulong Chen, maraming tao ang nasa likod ng proyektong ito, at napakaganda ng kinabukasan nito. Kung may ibang kukuha nito sa loob lamang ng ilang minuto, magsisimulang magpanik si Secretary Shu sa loob. Ito ang planong inihanda niya sa loob ng maraming taon. Nakatakda na ang lahat. Simula na lamang ang natitira. Ngunit nasira ang unang hakbang. Hindi niya maintindihan. Pinilit ko lang i-print ang file ng ilang sandali. Ilang sandali lang ang nakalipas. Masayang-masaya si Elder Sister. Pipirma na sana siya. Paano biglang nagbago ang isip niya? Humigop si Elder Sister sa kape na dala niya. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, kung may aalisin, unawain mo na wala ito sa ating kapalaran. Ang nakatakdang mangyari ay kusang dumarating. Ang hindi nakatadhana ay hindi dapat pilitin. Mabigat ang mukha ni Secretary Shu, pero nakausap ko na ang mga kasosyo. Ang file ng pag-aproba ay dapat isumite ngayong hapon. Kung hindi ito gagawin, maituturing itong paglabag sa kontrata. Maaapektuhan din ang reputasyon ng chain group. Ibinaba ni Elder Sister ang kanyang tasa. Madali lang iyon. Sabihin mo lang sa panig ng kasosyo na tapos na ang trabaho. Nalaman niyang nanlaloko ang kasintahan niya. Kaya pinuntahan niya ito para hulihin na nanlaloko. Hindi mapigilan ng binata ang pagtawa. Siguradong panda si ate noong nakaraan. Paano siya naging ganito kaitim ang tuka? Nanginag ang mga labi ni Kalihim Shu. Pangulong Chan, huwag kang magbiro. Nagmamadali talaga ang mga tao roon. Biglang tanong ni ate sa malamig na boses. Little Shu, gaano na tayo katagal magkakilala? Nagulat si Kalihim Shu sa biglaang galaw nito. Bahagyang umiwas ng tingin ang kanyang mga mata. Mga 10 taon na. Oo, eksaktong 10 taon. Tumingin si ate sa bintana na salamin, na parang may naalala siyang isang lumang bagay. Matagal ang 10 taon. Sapat na para lubos na baguhin ang isang tao. Pero marahil ay hindi ko pa talaga lubos na naintindihan ang isang tao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kalihim Shu. Ano ang ibig sabihin nito? Lihim niyang pinagmasdan si Elder Sister. Ngunit ang taong nasa harap niya ay nanatiling normal. Ang parehong malamig na aura ng reyna ng negosyo ay nagmumula sa kanyang buong katawan. Sinabi ni Elder Sister sa mahinahong boses, walang pagmamadali para sa proyekto. Magdedesisyon ako sa bidding ni Kim Shaba mamaya. May iba pa akong gagawin. Gayunpaman, ang bidding ay sa makalawa, hindi ba? May oras pa. Oo, Pangulong Chen. Si Kalihim Chu ay lubos na nalilito sa loob. Tapos na. Ngunit pinigilan siya ng pagkakasala na pilitin pa siya. Lumalim ang mga mata ni Elder Sister habang pinapanood niya itong umalis. Kung tunay na mabubunyag ng investigasyon bukas ang mga peking account ni Kalihim Shu, hindi siya kailanman hahayaang mamuhay ng payapa ni Elder Sister. Oo, hindi niya ito ipapadala sa kulungan, dahil sa kanyang palagay, ang tunay na parusa ay ang pamumuhay sa labas ng bilangguan kung saan hindi maaring mamatay o mabuhay ang isang tao. Nang gabing iyon, sa silid-aralan sa dulo ng ikatlong palapag ng Villa, ikinuwento ni Elder Sister kay Lolo ng detalyado ang lahat ng nangyari sa kumpanya ng gabing iyon. Dumating ang tagapamahala ng Departamento ng Pananalapi, nagising buong gabi, dala ang mga tala ng mga nakaraang taon. Nang suriin, natuklasan nga ang kakulangan ng 1 crore rupees. Ayon sa investigasyon, maaaring sangkot ang pangalawang tagapamahala ng pananalapi. Nalungkot ng husto ang mukha ni Lolo. Hindi niya inaasahan na ang isang taong malapit kay Buddy Didi ay magiging isang malaking problema. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng ginhawa. Mabuti na lang, biglang may naisip siyang ideya, at ipinadala niya ang bata sa kumpanya kasama si Buddy Didi. Ano kaya ang nangyari kung hindi? Hindi niya maisip, kaya ito ng matandang ito. Kaya niya kayang tiisin ang ganito kalaking pagkabigla. Sabi ni Lolo habang humihinga ng malalim. Sa pagkakataong ito, lahat ay talagang nailigtas dahil sa batang iyon. Biglang umalangaw muli ang isang malakas na tinig sa loob. Iligtas mo ako, nagbago ang mga mukha ng lolo at ate. Ang kaalaman ay parang kalungkutan din. Lahat ay nawawala sa aking isipan. Ngayon ay ayaw ko nang magtrabaho ng husto. Bukas ay mag-aaral ako ng walang ginagawa. Maghahanap ako ng isang mayamang tiyahin at magiging sugar baby niya. Nakatakda na ang buhay. Napahawak si Lolo sa kanyang ulo. Ano ba ang iniisip ng batang ito buong araw? Kulang ba ang pera sa bahay? Nalalabas siya para maghanap ng isang mayamang babae.
Samantala, sa kabilang silid sa parehong palapag, isang batang lalaki ang nakaupo at nag-aalalang hawak ang kanyang ulo. Natapos na niya ang kalahati ng kanyang takdang aralin. Hindi niya maintindihan ang kalahati. Sa wakas, nagpasya siyang pumasok sa paaralan kinabukasan at ayusin ang sitwasyon. Tinakpan niya ang sarili ng kumot at natulog ng komportable. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, kinailangan niyang pumasok sa paaralan na may mukha na parang isang malungkot na asawa. Ang nakakabagot na buhay na ito ay parang nagpaplano na ng pagpatay. Sinusubo niya ang tinapay habang nakanguso. Tumigil ka na sa pagrereklamo. Inabot sa kanya ng lolo ang isang basong gatas. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pag-aalala, ang iyong panglimang kapatid na babae ay nag-aaral din sa parehong paaralan. Nasa ika-11 baitang siya. Ang pangalan niya ay Chen Yong. Kung may mangyari, puntahan mo siya. Nakatitig siya sa kanila ng blanko. Blanko ang isip niya. Nakatayo pa rin sa malapit si Lolo, namumugto ang bigot, nakatitig. Ang pilyong batang ito ay laging humihinto pagkatapos magsalita ng kalahati ng pangungusap. Kung may lakas ng loob ka, sabihin mo na rin ang iba. Ngunit bago pa man siya magalit ni Lolo, pumasok na ang driver. Araw-araw niya itong hinahatid sa paaralan. Naghanda na ang batang guro. Kung hindi siya aalis ngayon, mahuhuli siya. Sasama ako. Gusto talaga siyang hulihin ni Lolo at tanungin kung ano ang itinatago niya. Ngunit tanging ang nakikita niya lang ay ang pagtakbo nitong walang magawa. Pagkasara pa lang ng pangunahing gate, sinigawan ni Lolo ang kanyang ate na bumaba para mag-almusal. Kontaken agad ang ika-5 babae. Saan man siya magpunta ngayon, kailangan niyang isama si Chan Fan. Pagkalipas ng 30 minuto, nakarating siya sa pinakasikat na pribadong Noble High School sa bansa. Ang mga estudyanteng pumapasok dito ay alinman sa napakayaman o napakamakapangyarihan. Bawat taon, hindi mabilang na mga magulang ang nagdagsa upang ipadala ang kanilang mga anak doon. Ang pakikipagkaibigan sa isang estudyanteng may matibay na pinagmulan ay itinuturing na halos sigurado. Nagtanong ang driver, "Young master, pwede ko po ba kayong ihatid? Mukhang mabigat itong badminton bag at mga libro." "Salamat, tiyo, pero hindi na kailangan." Kumaway siya at kinuha niya ang badminton bag. May narinig na tunog ng pagbangga ng metal sa loob ng bag. Pareho silang natahimik ng ilang segundo. Nag-atubili ang driver at sinabing, "Young master, sira ba ang badminton racket mo? Dapat ba kitang bilhan ng bago?" Hindi ko talaga kailangan." Dahil doon, mabilis siyang tumakbo papasok sa paaralan. Pagdating sa base ng gusali, binuksan niya ang zipper ng bag. Nakatakas siya. Kung medyo nag-ingat lang siya, nahuli sana siya. Sa loob, walang badminton racket, kundi isang bakal na pamalo. Alam niya mula sa karanasan. Kapag Maple Aces na sa pamilyang Lin, ang mga taong unang bumati sa kanya ang unang aatake. At ang utak sa likod ng lahat ng ito. Tiyak na si Lin Rui ang may kagagawan. Ininsulto niya ito kahapon, at tiyak na dadagdagan pa niya ng gatong ang apoy ngayon. Naalala niya kung paano siya nasulatan ng mga maruruming salita sa kanyang mesa dati. Kung paano siya muntik ng hampasin ng sako sa kanyang ulo. Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa, parang isang biglang nagising na mangangaso. Simulan na ang pangangaso. Pagdating niya sa kanyang klase, may isa pang batang lalaki na nakaupo sa kanyang dating upuan. Pero hindi siya galit. Dumiretso siya sa huling hanay sa likuran, kung saan ang mga upuan ay katabi ng mga basurahan, malapit sa bintana. Iyon ang kanyang opisyal na pwesto. Ang mesa ay may pulang. Nakasulat ito sa malalaking letra at may pintura, basura. Ngunit taliwas sa inaasahan, isang batang babae ang nakaupo na sa kanyang upuan. Nakatakip siya ng libro sa kanyang mukha at ang kanyang mga paa ay komportableng nakapatong sa mesa. Oh, nagsimula na ang isang bagong laro. Tinaasan niya ng kilay. Hindi niya man lang napansin ang nakakailang na katahimikan sa silid-aralan. Dahil tuwing uupo ang buong klase para manood ng palabas, palaging ganito ang kapaligiran. Nang marinig ang tunog, dahan-dahan ang ibinaba ng batang babae ang kanyang libro. Sa isang tamad at walang pakialam na boses, sinabi niya, "Nandito ka ba?" Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang makinis na arko ang nabuo sa hangin. Ang bakal na pamalo ay dumiretso sa kanyang mukha. Ang mga mata ng batang lalaki. "Napakalamig noon. Kumuha ako ng bagong mesa ngayon, o hindi ka aalis."
Ngunit sa sumunod na sandali, lumungkot ang kanyang mukha. Diyos ko, ito ang panglima kong kapatid na babae. Paano niya ako biglang naalala ngayon? Samantala, si panglimang ate ay gulat pa rin, dahil inatake siya ng kanyang nakababatang kapatid pagdating niya. Sinabi niya sa telepono na ito ay isang maislan at inosenteng bata, parang tupa. Kaya sino ang lalaking ito na nakatayo sa harap niya? Hindi pa man lubusang nabuo ang tanda ng pagtatanong sa kanyang isipan nang biglang umalangaw ang kakaibang panloob na boses na iyon, at tumugma ito sa boses ng batang nakatayo sa harap niya. Panglima. Halos lahat ng bagay ay naunawaan ni Didi. Ito ba ang maalamat na lalaking pinili ng langit? Kung gayon, ipinaliwanag na ang lahat. Sinubukan ni Fifth Didi na magmukhang cool hanggat maaari. Sa isang sinadya at paos na boses, sinabi niya, "Nakababatang kapatid, ito ang una nating pagkikita. Wala ka bang sasabihin sa ate mo?" Ibinubuka pa lang ng batang lalaki ang kanyang bibig nang umalangaw ang tunog ng isang upuan o mesa na nahuhulog sa malapit. Diyos ko, si Fifth Didi pala ay kasing bangis ng kanyang nakababatang kapatid. Ang paaralan ay may sistema ng hostel. Komportableng natutulog si Fifth Didi sa dormitoryo ngayon nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ate. Nag-aalala siya para sa nakababatang kapatid na iyon. Pinapunta siya upang salubungin ang kanyang kapatid, na hindi niya man lang nakita. Pinagbantaan din siya, na sinasabing, kung hindi siya pupunta, ay freeze ko ang kanyang bank card. Kaya, kinailangan ni Fifth Didi na yumuko sa masamang kapitalismo. Gusto na lang niyang tapusin ang mga formalidad at bumalik. Ngunit pagdating niya sa klase, nakita niya ang mga basurang nakasulat sa malalaking letra sa kanyang mesa. Pagkatapos ay narinig niya ang walang kabuluhang tsismis ng ibang mga estudyante. Sumabog ang kanyang galit noon din. Hindi pa gaanong yumuko ang pamilya Chan para apihin sila ng mga tagalabas. Si Fifth Didi ay isang sikat na manggugulo sa Ningre High School. Bukod pa riyan, lahat, alam kung mayroon siyang makapangyarihang pinagmulan. Nangangahulugan ito na isa siyang taong ayaw makialam ni Newman. Tiningnan niya ang buong klase ng may malamig na tingin. Sino ang gumawa nito sa mesa? Kung sino man ang sumulat nang lumapit ka. Ang klase, na abala sa mga aktibidad ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang tumahimik. Lahat ng mga estudyante ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi nila maintindihan kung bakit niya ipinagtatanggol si Chen Fan. Pagkatapos ay nagbigay ng isang nakakagulat na salita si Fifth Sister na ikinagulat ng lahat. Si Chen Fan ay nakababata kong kapatid. Binabalaan kita. Isipin mo ang mga kahihinatnan bago mo siya ulit kulitin. Sino ang problema? Nilikha. Malamig na tumawa si Fifth Sister. Ayos lang kung hindi ka maniwala. Pero kung malalaman ko mismo, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Nang marinig ito, namutla ang lahat ng estudyanteng sangkot. Ang iba ay mga ganap na stuntman. Ano ang nangyayari? Hindi ba't tinawag siyang peking young master? Hindi ba't pinabalik siya sa kanyang kawawang pamilya? Kaya paano naging si Chang Yong ang kanyang kapatid? Ito ay ibang-iba sa ikinalat ni Linyo. Ngunit walang pakialam si Fifth Sister sa mga nakatagong impormasyong ito. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa mesa, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang bag, at bumalik sa pagtulog. Akala niya ay titingnan siya ngayon ng kanyang nakababatang kapatid ng may mga matang sumasamba. Ngunit sa sumunod na sandali ay narinig niya, "Bibili ako ng bagong mesa ngayon o walang aalis dito ngayon." Ang eksenang ito ay lubos na kabaligtaran ng kanyang imahinasyon. Upang mailigtas ang kanyang dignidad, bahagyang tumikim siya. "Xiao Taibay, ito ang ating unang pagkikita. Wala ka bang sasabihin?" Inisip niya mismo na napakaganda ng linyang ito. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang panloob na komentaryo ng kanyang hanggal na kasamahan sa koponan mula sa tabi niya. Diyos ko, si Fifth Didi ay kasing mapanganib ng Xiao Taibay. Pagkatapos ay napagtanto ng bata na inatake niya ang maling tao. Agad niyang hinayla ang bakal na pamalo. Pagkatapos, kasabay ng isang masunurang ngiti, iniabot niya ang pamalo gamit ang dalawang kamay. "Kumusta, Fifth Didi? Ang pamalo na bakal na ito ay regalo para sa ating unang pagkikita. Tanggapin mo na." Casual na kinuha ni Fifth Didi ang pamalo at inihagis ito sa hanggal na estudyante sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pangalanan mo lahat ng nang-aapi sa iyo. Kung nasabi na sa iyo ni Didi, hindi mo na kailangang mahiya. Sige, magsisimula na ako."
Humakbang ang bata at inihampas ang kanyang kamay sa mesa ng batang nakaupo mismo sa harap niya. Jiang Man, hindi lahat ay ipinanganak na aktor. At malinaw na mahina ang husay sa pag-arte ni Jiang Man. Agad na lumitaw ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Fang, bakit ako? Hinahanap mo ba yan? Hindi man lang sinubok ang ay-arte ng bata. Diretso siya sa punto. Ginawa mo ang nakasulat sa mesa ko, di ba? Si Jiang Man ay isang lalaking laging kasama ng mga makapangyarihan. Inaapi niya ang mahihina at pinupuri ang malalakas. Para sa kanya, ang pagiging mahirap ang pinakamalaking krimen. Namintize na niya ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang estudyante sa klase, kasama na si Chen Fan. Pero hindi kailanman pinansin ni Chen Fan ang mga taong iyon. Kaya naman lihim niya itong kinaiinggitan. Kaya nang malaman niyang nasa problema si Chen Fan, agad siyang pumunta kay Linyo. Sinimulan ko siyang isakripisyo para mapasaya siya. Pero kakapasok ko lang sa klase kanina lang. Itinatanggi pa rin ni Jiang Man. Akala niya walang patunay si Chen Fan. Hindi sila magkaibigan, pero hindi rin naman sila lantaran na magkaaway. Siguro naghihinala lang si Chen Fan. Ano kaya ang magagawa niya kung patuloy akong tatanggi? Noon lang, itinuro ni Fifth Sister ang surveillance camera sa harap ng klase. Pinagkrus niya ang mga braso at tiningnan si Jiang Man ng may tensyonadong tingin. Napakalaki ng camera sa klase. Kailangan pa ba nating makuha ang footage? Namutla agad ang mukha ni Jiang Man nang sabihin ito ni Fifth Sister. Ngayon ay lubos siyang nagsisisi. Alam niyang si Chen Fan ay isang pekeng batang Panginoon. Mahirap ang kanyang pamilya, walang pinagmulan. Bukod dito, ang kanyang akademiko ay hindi namumukod tangi. Inakala niyang hindi kailanman kakampihan siya ng punong guro at mga guro. Sa pag-iisip nito, walang takot nila siyang binubuli, iniiwasan ang mga kamera. Ngunit sino ang mag-aakala na ang sitwasyon ay magiging marahas? Ang mukha ni Chen Fan ay may inosente ngunit mapanganib na ngiti. Bakit pa aabalahin ang lahat ng ito? Maraming tao rito ang tiyak na nakakita ng eksena, hindi ba? Nang marinig ito, nagsimulang magsabi ang mga estudyante, oo, nakita ko. Maagang maaga, nagdala si Jiang Man ng isang balde ng pintura. Nagsulat siya sa mesa gamit ang isang brush. Bawat paratang ay direktang napupunta kay Jiang Man. Hindi ganoon. Ayaw ko nga siyang apihin noong una pa lang. Sina Chan at Shuwei ang nagpasimula ng lahat ng ito. Bigla silang napatalon nang mabanggit ang pangalan niya. Tumigil na kayo sa pagsasalita ng kalokohan. Nang malaman nilang naging mahirap si Chan Fan, sino ang unang nasa sabik na mag-higanti? Magkaklase na tayo sa loob ng maraming taon. Wala akong kinalaman dito. Kayong dalawa ang gumawa ng plano. Iniisip ko lang na iligtas siya pagdating niya. Tigilan na ang kalokohang parang aso na ito. Nakatayo silang tatlo roon, nakatingin sa isa't isa. Nagsimula silang magkumagat. Ang buong eksena ay naging parang away ng aso. Ang guro ng klase ay nakatayo sa pintuan, pinapanood ang lahat ng ito. Hindi siya nang ahas na pumasok o lumabas. Tahimik lamang niyang sinusubukang bawasan ang kanyang presensya. Samantala, ang tatlong batang lalaki, na namumula ang kanilang mga mata, ay nagsimulang mag-away. Pinanood ni Fifth Sister ang palabas ng may malamig na mukha. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chan Fan. Walang emosyon sa mukha nito. Napaisip siya sa sarili, nasaktan ba ng pang-aapi na ito ang kanyang nakababatang kapatid sa pag-iisip? Naalala niya ang babala ni Elder Sister, alagaan mo siya buong araw. Akala ni Fifth Sister ay wala namang pag-aaral ngayon. Kaya napagpasyahan niyang isama agad siya. Tumayo siya sa harap ng guro. Hindi niya napansin ang tatlong batang lalaki na nag-aaway sa tabi niya. Kapag natapos na ang pag-aaway ng mga lalaking ito, magpadala ka ng mensahe mula sa akin. Gusto mo bang kumita ng 1 lakh rupees plus isang buwan mula sa YouTube nang hindi ipinapakita ang iyong mukha? Lahat ng natutunan at nailapat ko ay ibinabahagi ng sunod-sunod sa ebook na ito. Ang link ay nasa description at ang pin ay nasa comments. Maaalala ito ng channel group, at mas makabubuti kung makarating din ito sa kanilang mga magulang. Sigurado akong maiintindihan ng kanilang pamilya ang gagawin. Pagkatapos ay sinabi niya sa ate. Nagpadala ng maikling mensahe tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos noon, sinabi niya sa guro ng klase, pakiusap, aprobahan ang pag-alis ni Chan Fan. Ngayon ay isasama ko siya. Natural na hindi tumanggi si Gigi, ang guro ng klase.
Dahan-daang hinayla ni Chan Fan ang manggas ng ikalimang kapatid na babae. Ikalimang kapatid na babae, kaya maaari ko na bang iimpake ang aking mga gamit mula sa hostel at umuwi? Didi. Nang marinig ang mga salitang ito, ang ikalimang kapatid na babae na nasa ilalim ng food chain sa bahay ay halos naging emosyonal. Ngunit sa unang tingin ay sinubukan niyang magpanggap na cool. Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae, ngayon ay titira ka sa akin. Tawagan mo ulit siya, dahil tinulungan lang siya nito. Tanong ni Chen Fan, sadyang nagkunwaring inosente. Ano ang itatawag ko kay Fifth Didi? Wala, handa na ang leave letter. Iniabot niya ang leave application sa guro. Pagkatapos, gamit ang kanyang mahahabang binti, naglakad siya pasulong. Sumunod si Chen Fan na parang isang maliit na bata. Mabuhay si Fifth Didi. Nang marinig ang kanyang masayang boses mula sa likuran, sa wakas ay umangat ang mga labi ni Fifth Didi. Oo, ito ang pakiramdam na gusto niya. Habang palabas sila ng gusali ng middle school, patuloy na ikinukwento sa kanya ng matalik na kaibigan ni Fifth Didi ang mga kabayanihan. Sa totoo lang, ang mga miyembro ng iyong pamilya Chen ay literal na mga halimaw. Ang iyong. Natutulog si Fifth Didi sa klase araw-araw. Hindi siya gumagawa ng kanyang takdang aralin. Buong araw siyang tumatambay. Naglalaro siya buong gabi. Pero 3 o 4 na araw lang siyang nag-aaral bago ang mga pagsusulit. Gayunpaman, kabilang siya sa mga nangungunang estudyante sa buong baitang. Ano ang magagawa ng mga tao kung hindi sila naiinggit? Si Chen Fan, na naglalakad sa likuran niya, ay walang tigil na namamahagi ng maliliit na tala. Samantala, si Fifth Didi, na naglalakad sa unahan, ay kailangang makinig sa kanyang mga iniisip. Nako, kalimutan mo na. Saan naglalaro si Fifth Didi buong gabi? Palihim siyang nag-aaral ng mga online na kurso. Kahit ang pagtulog sa klase sa araw ay para lamang lituhin ang mga tao. At ginagawa niya ang kanyang takdang aralin kung saan walang nakakakita nito. Nilulutas niya ang mga tanong sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito na parang larong, connect the dots. Ang 3 araw bago ang mga pagsusulit ay ganoon na lang, kaya sa wakas ay maaari na siyang mag-aral ng hayagan. Ang kanyang pagiging agresibo ay isa lamang panlabas na anyo. Sa totoo lang, isa siyang halimaw sa pag-aaral. Nakita ni Wang Kaixin na nakikinig ito ng mabuti, kaya mas lalo siyang natuwa at nagsimulang magsalita. Hindi lang pag-aaral, nakakabaliw ang kanyang mga sport. Palagi siyang nakakakuha ng mataas na marka. Ang kanyang tibay ay kasing halimaw din. Sabi niya nang may paghanga, minsan, sa isang school trip, pumunta kami sa Mount Tai. Muntik na kaming mamatay pagdating pa lang sa ticket gate. Pero ang panglima mong kapatid ay dumiretso sa tuktok ng bundok. Literal siyang superhuman at pumasok sa paaralan ng normal kinabukasan. Sabi ni Chan Fan sa sarili. Kaya hindi mo nakita noong buong araw na tinitiis ni Fifth Sister ang sakit ng katawan. Pagod na pagod siya at nasa masamang kalagayan. Nanlambot ang buong katawan niya. Malakas pa rin ang bibig niya. Hindi lang iyon. Si Fifth Sister, na naglalakad sa unahan, ay nagtatype sa kanyang telepono habang nakayuko ang ulo. Ngunit nagsimulang lumitaw ang pawis sa kanyang noo. Masyadong maraming alam ang nakababatang kapatid na ito. Hindi niya inaasahan na si Big Sister, na karaniwang abala, ay magre-reply ng ganito kabilis ngayon. Pagkapadala niya ng mensahe, agad na dumating ang reply. Noon niya lang napagtanto na siya. Hindi lang siya ang pinili ng liwanag. Bumagsak ito sa buong pamilya. Binigyan sila ni Buddy Didi ng espesyal na babala, panatilihing lihim ito at burahin ang lahat ng mensahe sa chat. Tungkol naman sa mahiwagang pinagmumulan ng impormasyon ng batang lalaki, walang lakas ng loob na magtanong sina Buddy Didi at Panchi Didi. Ate, maniwala ka na lang na ang ating nakababatang kapatid ay bumaba sa lupa bilang isang anghel. Naparito siya upang iligtas ang mga ordinaryong taong tulad natin. Didi, seryoso ka ba talaga? Kailan ka pa naging ganito katawa-tawa? Hindi lang ako nakakatawa, marunong din akong manakit ng tao. Ang aking nakababatang kapatid. Alagaan mong mabuti ang kapatid mo. Dadagdagan ko ang baon mo ngayong buwan. At kung ang kapatid ko ay dumanas ng kahit kaunting sakit o kahihiyan, hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Nagsimulang mag-isip si Fifth Didi sa sarili. Hindi pa naman isang buong araw simula nang umuwi si Tranfam. Kung tutuusin, sino ba ang tinanggap muli sa pamilya, siya o ako? Naisip niya na baka si Buddy Didi lang ang kumikilos ng ganito.
Kaya kumuha siya ng screenshot ng chat at ipinadala ito kay Lolo. Naisip niya na baka magreklamo siya. Pero sumagot agad si Lolo nang makita niya ito. Tama ang body didi mo. Sinasabi niya, maging mahinahon ka sa iyong nakababatang kapatid. Huwag kang lumikha ng masamang imahe. Matatapos na sana ni Fifth Didi ang 2 linya. Kahit gaano karaming matatamis na salita ang matanggap ko, hindi ako magiging katulad ni na Big Didi at Lolo. Maya-maya, may sumipol sa di kalayuan. Nako, hindi ito transjang. Hindi ko alam kung nakapaghanda na sila ng maayos para sa laban ngayong gabi. Ang tono ng kanyang boses ay panlabas na magalang, ngunit ang sarkasmo at pangungutya ay ramdam na ramdam. Nang marinig ito, kapwa nalungkot ang mga mukha ni na Fifth Didi at Wongkan. Paglingon nila, nakita nila ang isang batang babae na nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay kinulayan ng matangkad na blonde. Mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga daliri sa paa, iisa lang ang kitang-kita, kay abangan at bastos na ugali. Hindi ko nakita si Trang ng ilang araw at bakit ka naging ganito ka nakakainis. Sinusubukan mo na bang maging yaya ngayon? Sino ang pinapaasikasuhin mong yaya? Say sagot na sana si Fifth Didi ng galit nang may marinig na mapang-uyam na boses mula sa likuran. Kaninong asong baliw ito sa bahay, malayang gumagala? Sinusuportahan ba ito ng Animal Protection Association ng may ganitong kayabangan? Humagalpak ng tawa si Fifth Didi. Napunta ang kanyang tingin kay Luoyan. Ang matangkad na dilaw na buhok sa kanyang ulo ay tunay na kamangha-mangha. Mukha siyang awkward at magarbo. Nakagawian na ni Lonyan na itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang buhok. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Sino ka, pare? Ito ang aking nakababatang kapatid. Agad na tumayo si Fifth Sister sa harap niya at binalaan siya, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Hindi kailanman nagkasundo si Lun Hunyen at si Fifth Sister, ngunit hindi ito yumuko ng ganoon kababa para mangasar sa isang bata. Bukod pa rito, medyo sobra-sobra ang sinabi niya. Sumigaw siya sa malamig na boses at tinapos ang usapan. Pagkatapos ay ngumiti siya at tumingin kay Fifth Sister. Hindi mo pa nakalimutan ang ating postahan, hindi ba? Sana nga. Kahit na matalo ka ng husto, mananatiling kasing tigas ng iyong dila ang iyong dating. Bakit ko naman kakalimutan? Gusto ko ring sabihin sa iyo ang parehong bagay. Hindi umatras si Fifth Sister. Anong nangyari sa iyong tagapagsanay? Nang marinig ang boses ni Wong Kan mula sa likuran, lumingon si Fifth Sister sa gulat. Pagkatapos ay nakita niya ang batang lalaki na nakatitig sa likod ni Luna Wen nang hindi kumukurap. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay naalala niya ang magandang mukha ng kanyang sinumpaang kaaway, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Umiibig ba ang aking nakababatang kapatid sa babaeng may dilaw na buhok na iyon? Nakita niya lang ang imahe ni Luna Wen. Magsasalita na sana siya ng masama para masira ang sitwasyon nang bigla niyang marinig ang kanyang sumpa sa kanyang isipan. Nako, nandito pala ang matanda ng si Sister Liu. Ano ang nangyayari sa mga babaeng ito? Nararamdaman ba ng lahat ang pangangailangang pumunta sa Korea at magpa-plastic surgery sa sandaling maging 17 taong gulang sila? O automatikong nangyayari ang pagbabago sa edad na 18? Bagamat narinig na niya noon pa mula kay Fifth Sister na si Sister Liu ang kanyang sikretong kaaway noong nasa paaralan pa sila. Ibig sabihin, sa sandaling magkita sila, agad silang magtatalo. Ngunit hindi niya kailanman inakala na magkakaroon si Sister Liu ng ganito ka-proud at katiwala sa sarili. Aalis na lang siya. Tinitigan ni Hui ang kanyang refleksyon. Pagkatapos ay bahagyang tumanggo siya. Hoy Sister Liu, ang ipinapakita mo sa aking ikalimang ate ngayon ay magiging kasing sama rin sa hinaharap kapag sinubukan mo siyang palakihin na parang sugar mommy, umiiyak ng umiiyak. Ngunit sa ibang anggulo, medyo maanghang ang kwentong ito. Sa hinaharap, ang ating tahanan ay masisira. At kung titingnan natin ang buong kwento ng magkasama, nangangahulugan ito na pagkatapos masira ang ating tahanan, inampun ako ng aking sinumpaang kaaway. Sa pagkakataong ito, ang ikalimang ate mismo ang naging tampulan ng nanlalaking mga mata sa gulat. Noong una, nayanig siya nang marinig na sa hinaharap, ang kanyang tahanan ay masisira. Masisira siya. Pagkatapos ay mas lalo siyang nayanig nang marinig na ang kanyang sinumpaang kaaway ay mananatili sa kanya sa hinaharap. Imposible. Ang babaeng iyon ay ganap na straight. Kung gayon, bakit niya ako itatago? Anong uri ng multo ito?
Lubos na nalito si Fifth Sister. Bakit ito mangyayari? Bakit gagawin ito ni Lou Sister? Sa sandaling marinig niya ang isang mahalagang keyword, agad na naging aktibo si Fifth Sister. Magsalita ng mabilis. Ano ang sumunod na nangyari? Sabihin mo sa akin ng mabilis. Sa sandaling iyon, si Wang Kahan, na nakatayo sa malapit, ay nagpakawala ng isang napakahinang buntong hininga, halos hindi marinig, ngunit agad itong nakakuha ng atensyon ng lalaki. Anong nangyari? May problema ba? Siya. Tanong niya nang may pagtataka. Habang nakatingin sa likod ng kaibigan si Wangka, walang magawang sabi niya. Medyo nag-aalala lang ako para sa panglima mong kapatid. Panglimang kapatid. Ayos lang. Alam kong stressed ka ngayon. Pero pwede bang dahan-dahanin mo muna? Malapit ko nang marinig ang tunay na dahilan. Galit na galit ako, pero hindi lubos maintindihan ng dalawang lalaking naglalakad sa likuran ang naguguluhang kalagayan ng babaeng nasa harap. Hindi niya maintindihan ang pag-aalala noong una. Bigla niyang naalala ang nangyari at naintindihan ang punto. Nagtanong siya ng may pagtataka, ano ba yung pastahan na pinag-uusapan niyo? Nang marinig ang tanong, nag-aalangan na tumingin si Wang Kahan kay Fifth Sister. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Walang espesyal, karera lang ng motorsiklo. Hindi naman nag-aalangan si Fifth Sister gaya niya. Hinaplos niya ang kanyang buhok at mahinahong sinabi, magkakaroon kami ni Lunien ng karera sa kalsada sa bundok mamayang alas 8 ng gabi. Isang labanan ng bilis at pagnanasa. Kung sino man ang matalo ay kailangang magtimpla ng tsaa para sa kalaban sa loob ng isang buwan, mag-iigib ng tubig, at magtrabaho bilang isang maliit na katulong. Sundin ang bawat utos ng kalaban, magtimpla ng tsaa, mag-iigib ng tubig. Parang ganito ang treto ni Fifth Sister mula sa hinaharap. Isang salita lang mula kay Sister Liu, at aalis na siya. Masayang sinimulan ni Kushi ang paghahain ng tsaa. Noon pa man ay may malaking kalamangan na si Fifth Didi. Pero mapanganib ang daang iyon sa bundok. Hindi ba pwedeng makipagkarera kayong dalawa sa ibang lugar? Nagtaas ng kilay si Fifth Didi. Nang mapunta ang usapan sa paborito niyang libangan, ang pagbibisikleta, nagliwanag ang buong mukha niya. Inilantad niya ang kanyang mga ngipin at nakangiting sinabi, hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ko? Relax lang. Ano ba yung daang bundok? Maaari rin itong maging daan ng kamatayan na May 18th Liko. Madali lang makakalusot ang ate mo. Sige, sige. Huwag kang mag-alala. Pagkasabi nito, tinanong niya ulit ito, gusto mo bang umuwi ngayong gabi o pupunta ka sa villa ko? Hindi sa pilitan ang pag-aaral sa kanyang paaralan. Pinapayagan ng araw-araw na pag-akyat at pagbaba kung hindi nito maaapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kung gusto niyang manatili sa paaralan o hindi ay kanya lamang ang desisyon. At palihim na nagsikap si Panchvi Didi na bumili ng villa malapit sa paaralan para mapasaya ang lahat. Handa na ang lahat ng bagay sa villa na iyon para makalipat siya anumang oras. Ang garahe ay puno ng lahat ng uri ng motorsiklo na gusto niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang ideya ng karera sa bundok na ito ay nagpapahirap sa kanya. Kaya sinabi niyang sasamahan niya ito sa villa. Nakapagbakasyon na si Panchvi Didi. Kinuha niya ito, kaya isinama niya ito nang walang imak. Ngunit pagkabukas pa lang ng pinto, agad niya itong pinagsisihan. Dahil nakalimutan niya na ang bata ay nakatitig na ngayon sa dingding na puno ng mahahalagang tala sa bokabularyo ng Ingles at malagkit na papel. Ngayon ay talagang nahuhumaling na siya sa pag-aaral. Madaling iwasan ang direktang pag-atake, ngunit mahirap iwasan ang mga nakatagong palaso. Kaya naman dapat laging mag-ingat. Ang mga taong patuloy na nagsasalita tungkol sa Catamaran, posible na sila ang mga palihim na nagsusumikap. Kung maniniwala ka sa sinasabi nila, tapos ka na. Ang isip ni Fifth Didi ay naguguluhan pa rin sa mga banta at tukso ni na Buddy Didi at Lolo. Sinabihan siyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang mabuting kapatid sa lahat ng paraan. Oo, dapat mo ring matutunan ang diwa ng pagsusumikap mula sa iyong Didi. Sa ngayon, siya ay masayang naglalakad sa harap ng schedule habang nakatali ang dalawang kamay sa kanyang likuran. Ang kanyang tindig ay kahawig ng mga matatandang naglalakad sa parke ng madaling araw kasama ang mga ibong nakakulong. Paulit-ulit na parang gusto ni Fifth Didi na bigyan siya ng tungkod. Nanginginig ang kanyang mga labi. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi siya pinayagang gumugol ng maraming oras kasama ang mga lalaki. Wala siyang karanasan. Naisip niya, pareho rin tayong estudyante.
Bakit hindi tayo magkasamang umupo at lutasin ang mga tanong? Habang pinag-iisipan niya ito, lalong nagiging perpekto ang ideya. Isang kapatid na babae ang nagtuturo sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Kay ganda at payapang eksena iyon. Ngunit ang batang lalaki ay nakatayo sa harap ng tala-orasan, ang kanyang mukha ay lalong nagiging seryoso. Wala siyang ideya kung anong uri ng sakuna ang malapit nang mangyari sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ngayon ay ika-18 ng Nobyembre taong 2023. Naalala niya ang karera sa bundok ni Panchvi Didi. Ngayon ang araw na malubhang masusugatan si Panchvi Didi dahil sa pagsabog ng gulong ng motorsiklo. Magiging walang silbi ang dalawang binti. Pagkatapos niyan, kaunti na lang ang kanyang makakalakad. Hindi na siya makakapag-ehersisyo ng mabigat, at kakailanganin niyang manatili sa silid ng rehab sa loob ng 2 taon. Magiging walang silbi ang dalawang binti. Nang marinig ito, umatras si Panchvi Didi sa takot. Binasag ng kanyang ilang salita ang lahat ng kanyang lambot. Ngunit hindi iyon posible. Agad na nakita ni Panchvi Didi ang butas. Lahat ng kanyang mga motorsiklo ay gawa sa mga dekalidad na kagamitan. Kahit na magmaneho siya sa kalsadang graba, hindi sana pumutok ang mga gulong. May nagkalat ba ng mga pako sa kalsada? Ngunit tila mali rin iyon. Kung nangyari iyon, hindi lang ako ang nakakaranas ng mga aksidente. At sinusuri ko mismo ang aking bisikleta bago ang bawat karera. Kaya paano nagkaroon ng problema? May nagtanim ng maliit na pampasabog sa bisikleta ni Fifth Daddy. Nanliit ang kanyang mga mata nang marinig ito. Walang nakakaalam kundi siya kung gaano katakat ang maaaring maging kahihinatnan kapag sumabog ang gulong sa isang high-speed na bisikleta. Nagsimula siyang mag-isip ng mga teorya ng sabuatan. Maaari kayang ang taong iyon, Lunyan. Pero tila hindi naman siya ganoon kadelikado. Wala siyang ideya na si Fifth Didi, na nakatayo sa likuran niya, ay nasa isang pabago-bagong mood sa bawat iniisip niya. Siya nga pala, sino siya? Ang naglagay ng bomba. Hindi ko na matandaan ng kaunti. Ang bilis ng paggana ng isip niya na parang may lalabas na usok. Tila, isa siyang bangkaroteng anak mayaman mula sa ikalawang henerasyon. Medyo kaibigan siya ng grupo ng inuman ni Lunyen. Para mailigtas ang bahay niya, naglagay siya ng ilegal na taya sa karera sa pagitan ni na Fifth Sister at Lunyen. Kinaladkad pa niya ang iba pang mga mayayamang bata at mga playboy sa postahan. Isa siyang nagpapakilalang bookmaker. Itinaya niya ang lahat ng natitirang pera sa bahay niya kay Lunyen. Hindi ko alam kung paano. Pero nakuha niya ang address ng villa at garahe ni Fifth Sister. Pumasok siya ng palihim at itinanam ang bomba sa gulong ng kanyang bisikleta. Nakangiti pa rin si Fifth Didi, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa loob-loob niya. Seryoso, maaari pa bang mangyari ang isang kasuklam-suklam na gawain? Ang sugarol na ito ay nararapat mamatay. Ang krimen lamang ng pagpapatakbo ng isang ilegal na pasugalan ay sapat na upang mabulok ang walang kwentang taong iyon sa loob-loob. Dapat siyang ganap na parusahan para sa kanyang mga ginawa. Kailangang tawagin ang pulisya. Tahimik na nagsimulang bumuo ng plano si Fifth Daddy. Kapag nahuli ng pulisya ang halimaw na iyon, ako mismo ang pupunta at pagtatawanan si Lunyen. Tatanungin ko siya kung bakit. Anong klaseng mga taong parang multo ang kanyang nakakasama? At dahil sa pangyayaring ito, nang malaman ni Lun Huyen ang buong katotohanan, palagi siyang nakokonsensya sa aksidente ni Fifth Sister. Kahit na nasira ang kanilang pamilya, hindi niya pinabayaan si Fifth Sister. Sinabi pa niya na kaya niyang palakihin si Fifth Sister ng mag-isa. Total, ang kalagayan ni Fifth Sister ay sanhi rin ng parehong karera ng postahan na sinimulan niya noong una. Kung hindi nangyari ang karerang iyon, marahil ay hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ang tanging pinagsisisihan ay ang 100 ni Fifth Sister. 79 na kilo ng kanyang katawan ay puno ng rebelyon. Kahit ano paman. Hindi niya kailanman hinayaan ang sino man na makasama siya. Medyo nakakalungkot talaga. Anong mga kakaibang bagay ang naiisip na naman ng nakababatang kapatid na ito? Napangiti si Fifth Didi sa sarili. Bueno, may natitira pa ring pagkatao ang Lunyen na iyon. Kaya naman palalayain ko na siya sa pagkakataong ito. Hindi ko siya pagtatawanan. Sa pag-iisip nito, humanga siya sa kanyang sariling kadakilaan. Paano magkakaroon ng isang mabait at malawak na pag-iisip na katulad ko sa mundo? Bigla, may pumasok na ideya sa isip ng bata. Lumingon siya kay Fifth Didi na may maningning na ngiti. Sabi niya, Panchvi Didi,
pwede mo bang ipakita sa akin ang motorsiklo mo? Ngayon lang ako nakakita nito. Gusto ko sanang makakita. Pero sa kaibuturan niya, iniisip niya, nananaginip lang ako. Hindi ko ito direktang masabi kay Punch VDD. Kailangan ko munang kumilos. Una, uunawain ko ang buong ayos ng garahe. Pagkatapos, casual, itatanong ko kung aling motorsiklo ang sasakay niya ngayong gabi. Itatanong ko rin ang mga detalye ng gulong. Mukhang si Punch VDD ay isang taong madaling magpakawala ng maliliit na bata. Pagkatapos, gagawa ako ng dahilan at tahimik na aalis. Una, pumunta sa botika at bumili ng malalakas na pampatulog. Bibili ako ng mga tableta. Pagkatapos ay bibili ako ng mga bagong gulong na pareho ang modelo. Kapag mahimbing na natutulog si Fifth DD, tahimik kong papalitan ang mga ito. Matapos niyang gumawa ng kumpletong plano sa kanyang isipan, nagulat siya sa sarili niyang mga lihim na pagsisikap. Nakakamangha, perpekto ang plano ko. Isa lang ang problema, hindi pa ako nakapag-ayos ng motorsiklo sa tanang buhay ko. Pero ayos lang iyon. Lahat ay nangyayari sa unang pagkakataon. Nakapag-ayos na ako ng bisikleta dati. Malamang ganoon din ang prinsipal, sigaw ni Fifth DD sa sarili. Gago ka. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang bagay na iyon. Ngunit nang makita siyang ganoon, hindi siya tumutol. Siyempre ipapakita ko sa iyo. Sandali lang. Dali-dali siyang pumasok sa isang silid. Pagkatapos makipag-usap sa telepono ng ilang sandali, paglabas niya, dala niya ang isang malaking kahon ng kagamitan. Ngumiti si Fifth DD at sinabing, "Nakababatang kapatid, gusto mo bang makitang lansagin ng ate mo ang bisikleta? Lansagin ng Fifth DD mo ang buong bisikleta at muling buuin ito para sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng detalyado, mula sa mga pyesa hanggang sa mga gulong." Ang kagalakang ito ay dumating ng biglaan kaya't sandaling tumigil ang bata. Napagtanto niya na ang kanyang lumang plano ay maaari ng tuluyang kanselahin. Hindi na ba kailangang magtrabaho ng husto? Hinding-hindi. Inalog ni Fifth DD ang telepono. Ngumiti siya at sinabing, "Tinawagan ko na ang tagagawa. Ang mga bagong-bago at dekalidad na pyesa ay dapat dumating na sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay bibigyan kita ng live na demo. DD, ang iyong pagmamahal ay labis na napatunayan. Tumabi ka lang at manood, huwag kang mapagod." Fifth nagpasya si DD na gawin ang lahat ng mag-isa. Wala pang isang oras, dumating ang make and tab na mga bagong pyesa. Sa isang kamay, hawak niya ang isang toolbox at sa kabila, ang mga bagong gulong. Magkasama silang pumunta sa garahe sa tabi ng villa. Pagkabukas pa lang ng shutter, isang hanay ng mga astig na motorsiklo ang lumitaw sa loob. Pula, berde, asul, dilaw, rosas, itim, lahat ng uri ng astig na motorsiklo. Nakatayo siya roon. Sa wakas, huminto si Punch VDD sa harap ng isang make and tab na pulang motorsiklo. Kumaway siya sa kanya, "Halika rito. Dadalhin ko itong motorsiklo ngayong gabi." Lumapit siya at tiningnan ito. Makinis na katawan, kamanghamanghang mga kurba. Ang astig. Siyempre, ito ang paborito kong obra maestra. Sa sandaling nagsimulang magsalita si Punch VDD tungkol sa motorsiklo, lumiwanag ang buong mukha niya. Sa una, ipapaliwanag lang niya ang pangunahing istruktura. Total, ang pangunahing layunin niya ay palitan ang gulong. Ngunit nang makita niyang hindi siya lihim na hinuhusgahan ng binata, kundi nakikinig ng mabuti, lalo siyang natuwa. Tapos na. Hinayla niya ito palapit at sinimulang ipakilala ang bawat pyesa, isa-isa. Sa wakas, nang papalitan na ang huling gulong, tumigil ang kanyang pagsasalita. Wala siyang itinago sa kanya. Kinuha niya ang lumang gulong sa harap niya. Pagkatapos, itinabi ito, hiniwa niya ang panloob na patong gamit ang isang maliit na kutsilyo. Wala siyang gaanong kaalaman sa mga motorsiklo, kaya inakala niyang normal na proseso lang iyon. Ngunit sa sumunod na sandali, pareho silang naging seryoso. Nang maramdaman ng kamay ni Punch VDD na nakagwantes ang isang bilog na bagay sa loob ng gulong, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Iba ang makarinig lang ng panloob na boses ng isang tao. Ngunit kapag naroon talaga ito, tuluyan nang nawala ang kanyang takot. Iba ito. Sa sandaling iyon, naalala niya ang salaysay ng binata tungkol sa kanyang kinabukasan. Walang silbi ang dalawang binti. Ang pag-iisip pa lamang ay nagdulot ng nagyayelong lamig sa kanyang katawan.